Hello? Oh, Rodel, dapat tipawag ka. Nya? Paano nangyari yun? Sige. Ako nang bahala sa kanila. Tawag na lang ako. Anong balita ni Rodel? Kailan niya daw tayo bibisitahin? Brian, ang husband mo, wala na siya. Diyos ko, anong nangyari? Hindi na siya. Hindi niya sinabi kay tatay na may problema na pala yung puso niya. Biglang inatake. Jasmine? Ganun na mo kay Lolo? Ako? Birthday kay Lolo? Hindi. Iintindihin siya. Ganun lang talaga naman, Lolo. Sabi daw mo si Lola. Si Tita Asmin. Wala na si Tita Asmin. Kami lang uuwi ng mami mo. Sasama ako, Dad. Hindi pwede. Kailangan ko mag-ensayo para sa susunod na laban mo, anak. Pero nangako ako na pagkatapos ng Olympics, uuwi ako ng Pilipinas. Ang pagkamatay ng kanyang tita Jasmine ang naging inspirasyon ni Brian upang mas pagbutihin pa ang kanyang mga sumusunod na laban. Kabilang narito ang hindi niya malilimutang tune-up fight sa Staples Center sa Los Angeles, kung saan nakatunggali niya ang Meksikanong boxer na si Ruben Contreras. Brad! Nice fight. Thanks, Dad. Good time. Bro! Brian! Oh, bakit? Something happened to Rodel. Ha? Ano? Nag-seizure siya at nag-collapse. Sinugod na siya sa hospital. Matinding trauma ang natamo ng Meksikanong kalaban ni Brian, kaya na-comatose ito. Nang mga panahong iyon, naisip ni Brian na tumigil na sa pagbuboxing dahil inuusig siya ng kanyang konsensya. Hindi ka pupunta ng gym, Brian? Hindi na, Dad. Sinisisi mo pa rin ba ang sarili mo sa nangyari? Dad, muntik ako na mapatay yung tao. Parte ng laban yun. Official fight yun. Dad, nakomato siya dahil sa akin. At dahil sa akin, hindi na rin makakapag-boxing yung tao. Hindi mo kasalanan yun, Brian. Hindi mo kasalanan yun. Namulat din mula sa pagkakakomatose si Ruben Contreras, ngunit hindi na nga ito muling nakapag-boxing. At noong 2005, sa laban ni Brian sa Meksikanong si Eric Ortiz, isa sa mga nanood ay si Ruben Contreras. Ang labang ito ay makasaysayan din para kay Brian dahil dito niya na-knock out ang kalaban sa unang round pa lamang.
Isa sa mga nagdiwang para sa tagumpay ni Brian, si Ruben Contreras. To Brian, cheers everybody. Cheers! Cheers. My Brian. Cheers. Oh, get some more food. Si Brian, bata pala nakita na namin ng lolo niya naman nakasumuto. Kaya yun, tinainig ng lolo niya. Actually, yung Did you lolo get to niya watch? muna nagtrain sa kanya. Yes. Oh. All done. Dad, Oh. Yes? it's for you. Oh, thank you. Hello? Yeah, this is Ben Viloria. Who? What? Are you joking? Puro train. Sino ba yan? Nawan ko? Frank Waller siguro. Anyways, okay ba kayo? Yeah, we're fine. Yeah, the food's great. Are you sure? Are you sure? Kaya na muna mahal sa kanya. Hindi sa may sponsor in the house. Get some Hello? more food. Marami pa. Oh, it's you again. Can you stop bugging us? No, sir. Don't hang up on me, sir. This is Helen again, and I do work in the White House. Oh. I'm sorry. Oh, stupid of me. What can I do for you again? We would love to. Yes, it would be an honor. Yeah, thank. I'll tell Brian and his mom. We will. Oh, thank you very much. Okay, bye. Attention everybody. Please. Brian, staff of the White House just called. No way. Guys, believe me. Brian and the entire family, they're inviting us to attend a state dinner with the President of the Philippines and President Bush himself. We are going to the White House! Yeah! Oh! We are going to the White House! Umuwi si Brian sa Pilipinas para ipakita sa lolo ang tagumpay na nakamit niya. Ngunit tila huli na ang lahat dahil mahina na ito at may taning na ang buhay. Lolo? Lolo, eto na po yung pangako ko sa inyo. Kahit maliit, nakakapuwing din. Ama, tinupad ko na rin ang pangako ko sa inyo. Maayos na ang buhay namin sa Hawaii. Wala na kayong dapat intindihin. Eh kasi po, dalawa lang po kami, tatlong po sila, tapos po, malita po ako. Hindi yung dahilan para magpatalo kayo. Kahit man maliit, pwedeng makabuwi. Tandaan mo yan.
Nanalo po si Viloria. Nito lamang February 18, 2006, tinalo ni Brian ang Meksikano si Jose Antonio Aguirre matapos ang 12 rounds. Kaya siya muli ang tinanghal na world champion sa WBC flyweight division.